parang ano di ba? Yung palang medyo may problema na. Tapos tinignan namin dun sa lugar na sinabi niya kung may access na ganon at may mga kilala naman kami doon. Hindi, wala. Oo, yung sa cocaine. I'm not saying it didn't happen, but basically she did not pass the credibility test, so hindi siya nilabas. Hindi. Ano ito? May mga talagang pinapalabas niya, may mga asan yung mga picture niya yung binigay niya? So nag-iisa siya na lumapit sa inyo, sir? Wala nag-endor sa kanya? Hindi. Ano yung to? Kumbaga, parang ni-refer. Ganun. Ha? I forgot now, but eventually the information got to us, so para i-check out. So, ganun. Alam niya, Senator, na binibideo siya? Obviously, hindi. Kaya siguro malakas ang loob niya na, so, ando doon kinukuhanan yung buong interview. So, she missed that out. Kaya akala niya, di ba, sinasabi niya kasi, binigay daw yung script sa kanya, pinipilit na implicate si Duterte, but the video will speak for itself, especially that portion na yung sa cocaine. So, ayan, nagbibigay siya ng mga picture na ando doon siya, katabi niya si well, I don't know. Basta't nangingi ito ng pera. She will use it. Pero hanggang magkano yung pera, sir? Nangingi siya ng allowances daw ng grupo niya kasi nagugutom na raw sila. O ano-anong pambilin, pang negosyo daw. Anong grupo niya, sir? I don't know. Yun lang yung mga exchanges dun sa mga iba't ibang grupong hinihingan niya ng pera. Pero sa amin, ang concern lang namin was yung information na sinasabi niya. So, sinabi niya yun, voluntarily doon sa video, makikita niyo yun. At, ayan. Willingly, hindi naman siya coerced. Tapos, the information obviously was not being fed to her. Sinasabi niya voluntarily. Pero siya bakit kayo convinced na hindi nga siya nagbebenta ng balot? Ano yung circumstance? Hindi naman. Hindi naman. Sinight ko lang yon. Sinight ko lang yun. Example na medyo parang okay. Di ba? Medyo ano yan. Nagbebenta ka ng balot, nakita mo yung insidente na yon. Tapos bumili pa ng balot daw. Tapos next instance, ganun ulit. Pero, basta sine-check out namin yan, mga yan, it's a process. Kumaga, alam namin yung ginagawa namin. Kaya nga, pag naglabas kami ng testigo, siguradong lulusot yan sa scrutiny, hindi lang ng mga senador, ng mga media, ng ordinaryong mga tao. Sir, may way kayo para ma-validate yung talagang pinalinyan na kasi sa inyo? Wala naman. Suspecha ko na lang ngayon. Kasi nung November, parang she was expecting na ilalabas na siya soon. At alam mo yung may lakas ang loob Kasi supposed to be magsasabi ka ng something negative kay Duterte. Talagang mangangamba ka sa buhay mo. Di ba? Pero ito, ganyan. Bakit siya lumalabas? Yeah. Ba't siya lumalabas? Meron ba kayong pinag-away or tinanggihan na demand niya? Wala. Ni-reject lang siya. So ngayon, nung ni-reject siya, pinasabihan na namin yung iba rin na mga tao na hindi namin to ilalabas kasi hindi siya nakalusot. So siguro, because of that, baka tumigil yung racket niya. Parang ganun. Pinag-aaralan pa. Pero for now, itong si Erwin Tulfo ang nagsabi ng negative. So talagang we would be demanding a public apology sa Radyo 5 and
kay Mr. Erwin Tulfo regarding this issue. Sir, ito sinabi niya sa program. Wala kasi nakikita Wala na siya ano na. Sir, dun lang sa timeline, November niya siya November siya na-interview. Tapos kailan niyo na-realize na hindi ito papasa? Immediately after. Siguro, pero binibigyan pa rin siya ng benefit of the doubt. Nag-engage pa rin sila Attorney Sabio sa kanya. Nagko-communicate siya dun sa iba't ibang mga tao, common friends, ganon. Pero sa akin, alam ko na from the get-go na may problema tayo dito. Ang sinasabi na kasi sir, hindi na pinirmahan ng affidavit kasi mali ito yung nakalagay. Yun na nga makikita nyo dun sa video. Siya yun Ang sinasabi niya daw na hindi raw niya matake yung i-implicate sa drug si Duterte. Pero dun sa video, siya mismo ang nagsasabi nun. Di ba? Matindot mo. Valor lang siya. Bakit kita ba siya nagpa-press con kahapon? Yun na nga, di ba? Di ba? May problema nga doon. Bakit siya nagpapa-press con? Bakit nag-media roadshow ito? Ano yung personality? Yun na nga So, sa akin, ano yan? It's a propaganda game that they're playing. But I'm going to burn them. As I'm doing now. Sir, when you said they, sino yun? Yung sabi mo kung Itong grupo nila Duterte. Alam niyo yung mga ganyang tactics, lahat ng dirty tricks ginagawa ng ila. Di ba? And I hope maliwanag yan sa tao, sa media, at dapat matakot kayo dyan. Kasi kung sa akin, kaya nilang gawin yan, kayang gawin yan kahit kanino. So, kung yun sa'yo, sir, na para palabas Yan. Ganun na nga. So, wala pa right now na pinag-aaralan ko ano yung mga pwedeng gawin. At kasi talagang ano siya hindi niya to nakita. Hindi nila to nakita. Na akala nila, we don't have anything. Alam namin ginagawa namin, hindi kami magpapasunod. Tsaka the fact na hindi nga namin siya nilabas, di ba? Ibig sabihin nun, kung propaganda lang, di ba? Ang galing sana ng propaganda yun, si Duterte mismo ay involved sa cocaine, sa drugs. Di ba? Kung talagang gagawa lang ng kwento, that would be it. Pero hindi namin pinatulan kasi nakita namin kaduda-duda. Sir, can you give us specific instances na pag-out sa inyo? Bukod dun sa balot study. Based dun sa mga nag-screen sa kanya, may mga holes dun sa story, sa testimony niya. Plus yun nga, nung nagpapunta kami dun sa Davao, we asked around yung kanyang background, hindi nag-check out. So, that for demanding sinabi nila, parang yun nila Na sinuhulan ko raw. parang Sinuhulan ko raw itong pati sinalas kanya, sinuhulan ko na. Parang it was a judgment. Hindi ko papalusutin yan. so talagang diretsahan na Diretsahan. So ngayon, sa akin, basta't kami dito, we will be aggressive about this kasi pagka hinayaan mo itong mga to, baka paniwalaan pa So parang hindi mag-public apology here, consider niya yung libel. Yes. Details na, ilang beses meet ng staff niyo si Arcillas at kailan po yung huling beses? November. Yun na yung last. Sa pagkakaalam ko, isang beses lang. Yung ibang grupo, I'm talking about my team, my team, isang beses lang. Yung iba, I'm not so sure, pero nag-give up na kami. Sabi ko nga, we have a nose for these things Di ba? Alam natin, siguro by this time, how to judge kung yung isang testigo ay sabi ng totoo o hindi. So mas magiging maingat kayo this time, sir? Palagi naman kami maingat. Yan si Mr. Matubato,
sila Las Cañas, they went through the process bago namin inilabas. Sir, anong grupo na sinasabi niyo? Iba pang grupo? Grupo ng staff din ng ibang politiko? I don't know. Yung mga laban siguro kay Duterte. I'm not Sir, sure. yung press con kahapon ba yun? Yung kahapon, sino sa tingin niyo yung nag-organize for her? I would like to believe yung mga grupo na sumusuporta kay Duterte. So, yan. So from the start ba, parang nandun siya sa grupo na sumusuporta kay Presidente or talagang gustong itry sa inyo or both? Or kung sa background check na niya, sir? Ako tinitingnan ko rito, mukhang may may tendency siya mang swindle. So, yung pag mga ganyan na pagkatao kahit saan yan, kung saan sila kikita. So wala ka naman siyang kaso ng swindling. Wala pa naman. I wouldn't be surprised kung meron. Hindi ka nag-share. Okay. Ngayon, next subject tayo. Okay, ang nga ay isa lang. So, ibigay na lang sa kanila. Okay, ngayon. Sir, okay. Okay na ba? Yes, sir. Anong next subject natin, sir? Parang teacher, ano? Sige. Ngayon, ito, kung maalala ninyo, last month, nagsabi si President Duterte na inutusan niya yung Anti-Money Laundering Council na buksan yung kanya mga bank transactions para mapakita sa buong Pilipinas na hindi siya kurakot at mali yung aking aligasyon. Pero, sumulat kami sa Anti-Money Laundering Council at sinabi ng AMLAC na hindi nila ibibigay sa akin yung bank transactions despite the order to them by President Duterte. So dito nyo makikita na nagsisinungaling muli si Duterte at nagtatago sa mga teknikalidad para hindi mabisto yung kanyang 2 bilyon na ninakaw sa Kaban ng Bayan. So, ito ang mamaya't-mayain namin na issue. Kasi pagka hindi niya ito ipinakita, talagang yung duda ng taong bayan na yun doon, na siya ay isang kurakot. Di ba? Pagka siya ay kurakot, ngayon itong lahat na pinapalabas niya na anti-corruption na drive down niya, pagpapanggap lang yan. Dahil siya mismo nga ay corrupt. So pag hindi bibigay sa inyo kasi dapat si Presidente mismo Kailangan kasi waiver. Ang gawin ni Duterte, pumirma ka ng waiver. Marami ka pang drama, marami ka pang arte. Pumirma ka ng waiver para malaman na ng taong bayan kung ano yung totoo. So, again, andun yung challenge ko. Pagka mali yung aking aligasyon, magre-resign ako sa Senado. Hindi lang yan, mag-walk-in pa ako sa kulungan. Mag-walk-in ako sa kulungan. Para hindi mo na ako kailangan kasuhan pa kasi mag-walk-in ako sa kulungan kung mali ang aking aligasyon. Kahit saan. Yung choice niya kung saan. Choice niya kung saan ako papasok na kulungan. Yun ang hamon ko. Just to prove na totoo yung aking sinasabi. Ngayon sinasabi na ako daw mag-produce ng ebidensya. Tama yan. Kaya nga kinasuhan ko siya ng plunder at kaya nga dito sa impeachment case lalabas siya. Pero padaliin na natin. Tanggalin niya na yung duda. Alang-alang doon sa kanya mga blind supporters, mga diehard followers na sinasabi na malinis siya. Pakita niya. At presidente siya, hindi siya ordinaryong tao. Presidente siya, dapat wala siyang bahid ng duda. Ngayon, buti kung walang aligasyon. Pero ako may aligasyon at meron pa akong hamon. So if he wants to get rid of me, this is the easiest way to do it. So better do it now. Diba? Iyon po yun. Okay? Wala na. Wala na. Other issue. Other subject. Sir, panihasa ba yung decision ni
Duterte, kaya lang yung mga taga-Kadamay. Okay. Di sa Kadamay issue, nakaka-receive ako ng information from the security sector na itong Kadamay ay front organization ng mga komunista. So, kung totoo yan, may security implications yan. Kasi meron na silang isang community ngayon na sanctuary ng mga komunista. Kunyari, may NPA na papasok doon, wala na, hindi mo na makukuha. Mahirap papasukin yun kasi magkakakilala sila lahat. Mahirap habulin ng mga otoridad. So, meron na silang safe haven. Tapos, malapit na yan dito sa Metro Manila. Bukod pa ron sa issue ng processing. Sana man lang, naintindihan natin yung mga mahihirap, kailangan bigyan natin ng pabahay. Pero, dapat at least sa maayos naman. Kasi marami din naman talaga mga mahihirap na hindi sila organisado, hindi sila nakaka-access. Kawawa naman. At it may send a bad precedent. Na gano'n na lang, parasahan na lang. Okay? So, hindi ba against the law yun? Yung parang inalot yung budget for housing for soldiers, pero ibinigay sa mga Manila. Parang sa GAA, parang budget. So, titignan natin at baka may malversation na angle dyan. At ang masama nito kasi is yung pabahay para sa sundalo at may mga sundalo na doon, ibinigay mo, kung totoo binigay mo doon sa mga komunista. So, mabigat yan. At ano na yan, nakaka-receive ako ng mga grumblings sa mga hanay ng mga sundalo at opisyal na namamayagpag na ang mga komunista sa gobyerno ni Duterte. Yung mga kadre nila ay pasweldo na ng gobyerno, ginagamit DSWD, yung DAR, yung NAPSI, at ginagamit yung polisiya ng gobyerno para mag-extort. So dyan, naka-receive tayo ng information sa DOLE, yung kanilang department order ay gagamitin ito pang shakedown ng mga negosyante. So nakakabahala yung mga informasyon na yan. Sir, related na sa mga komunita, yung NPF saka yung government nag-sign, meron sa interim peace agreement, ay interim ceasefire agreement na pag-uusapan pa rin na yung ceasefire, pero wala pa talaga ceasefire. Ano ba tingin yung patutunguhan? Yung patutunguhan ba? Itong talks with the... Walang patutunguhan yan. Kasi simulat sa pool, hindi naman sincero yung mga komunista na magkaroon ng kapayapaan talaga. Sila ay determinado na agawin yung poder ng kapangyarihan para sa ganon ay mapalaganap nila yung kanilang ideology. So, ganyan yan. Hindi como itong si Duterte ay presidente, parang hihinto na sila. Ibababa na nila yung kanilang armas para kapayapaan. I wish that were true, pero hindi ganyan yung mga yan. Ginagamit lang nila yung kanilang access ngayon sa kapangyarihan para palakasin yung kanilang hanay. Ngayon, lumalawak, very daring ngayon yung mga communists. Talagang nararamdaman mo sila, they're everywhere. Pero hindi daw, wala na controlling NPF leadership sa mga sa camp. Pinanda yung Andun doon tayo, isa na yan. Wala naman silang centralized command. Mayroon silang centralized command when it's convenient for them. Pero pagka kailangan mag-extort sila, mag-collecta sila ng revolutionary taxes, autonomous yan. Kanya-kanyang diskarte yun sila. So kahit magkaroon ng ceasefire agreement, hindi na assurance na wala na silang gagawin na mga pag-atake. Baliktad pa nga yan. I am almost sure na talaga mag-aatake pa rin yan at mangongolekta pa rin ng revolutionary taxes yan. Kahit na magkaroon ng ceasefire. So how do we resolve this conflict with the NPS? Iba't ibang approaches.
definitely hindi ganito na habang nakikipag-usap ka ay binigyan mo na ng kabinete, ng posisyon sa kabinete na may access sa bilyong-bilyong pisong pondo. So, pinapalakas mo yung kalaban mo. Di ngayon, pagka habang lumalakas sila, di yung kanilang leverage ay dumalakas din. Aware sa Presidente na communist front. Oo naman. Kasi si President Duterte, nakapaligid sa kanya mga komunista, no? Mga taga-Central Committee pa to, ha? At hindi to basta-basta. Ito na ngayon yung nagdidikta ng mga polisiya. Kaya ngayon, binabalanse lang niya kunyari kasi magagalit yung armed forces. Kaya nga, ang sabi ko dito, hopefully, I would expect na yung armed forces ay nagbabantay ng maayos para siguraduhin hindi lalong lalawak ang impluensya ng CPP-NPA at yung kanilang hanay hindi lalakas. Kasi mas malaking gera to pagkatapos. So talagang dulo-dulo niya, kasi alam niya. Yes. Lahat ngayon, kung makikita nyo even sa negotiating table, lahat ng gusto ng mga komunista binibigay. Ngayon, ang gusto niyang pakalma lang dito sa mga sundalo ay dodoblehin din yung sweldo na hindi naman nangyayari. Alam niyang bola yan. So, hanggang kailan lang niya malilin lang yung mga sundalo? Sige. Thank you. At yan po, naging pulong balitaan ni Senador Antonio Trillanes IV sa Senado. Ayon kay Trillanes, walang katotohanan ang mga alegasyon ni Guillermina Arcillas laban sa kanya. Hindi raw siya ang nag-alok ng pera kay Arcillas para tumestigo sa pagdinig sa Senado laban sa Pangulo. Ayon pa kay Trillanes, sumailalim daw sa interview si Arcillas sa kanyang staff noong Nobyembre pero hindi raw nila makumpirma ang impormasyon nito. Hindi raw pumasa sa credibility test si Arcillas kaya hindi siya kinuhang testigo. Humingi rin ng public apology si Trillanes mula sa ilang taga-media dahil sa umano'y malicious statements laban sa kanya. Samantala, sinabi Trillanes na tinanggihan ng Anti-Money Laundering Council ang kanilang hiling na ipakita ang bank accounts ni Pangulong Duterte. Ito ay sa kabila ng utos ng Pangulo sa AMLAC na ilabas ang kopya ng kanyang bank accounts. Iginiit pa ni Trillanes, dapat pumirma ng waiver ang Pangulo upang mabuksan ang kanyang bank accounts. Handa naman daw si Trillanes na makasuhan at makulong kung papatunayang mali ang kanyang alegasyon sa mga tagong yaman ni Pangulong Duterte. Sabi pa niya ay handa rin siyang mag-resign sa Senado kung siya ay nagkakamali. Samantala, sa issue naman ng kadamay, sinabi ni Trillanes na may impormasyon daw mula sa security sector na ang nasabing grupo ay front organization umano ng mga komunista. Nababahala rin daw si Trillanes sa umano'y pagpasok ng mga komunista sa hanay ng gobyerno. Paniwala pa ng senador, hindi sinsero umano ang mga komunista na magkaroon ng kapayapaan at nais daw nilang maagaw ang poder ng kapangyarihan.